Our Holy and Merciful Heavenly Father, maraming salamat po, Ama. Maraming salamat dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. Kami po noon ay walang pag-asa, kami po ay nabubuhay para lamang sa sanlibutan ito, nabuhay sa sari-saring kasalanan, at nakataghana po kami sa walang hanggang pagkapuksa sa impyerno. Subalit dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, minahal niyo po kami at una niyo po itong pinatunayan sa krus, kung saan doon po kayo nagdanak, nagtigis ng inyong banal na dugo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. Sa krus na yun, Panginoon, sinigurado niyo po sa amin ang walang hanggang katubusan ng aming mga kasalanan, kaya nga napasa amin ang buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, tanggapin niyo po ang lubos na pasasalamat. Salamat din po sa pamilya ng Diyos, ang Iglesia, ang Church, kung saan patuloy po kaming natututo ng mga hiwaga dito po sa Biblia upang mas lumago ang aming mahihinang pananampalataya. Salamat sa inyong pagpapatnubay sa amin from the time na naligtas po kami hanggang sa mag-rapture. Dalangin ko po ng mga kapatiran ay patuloy na mag-abide sa church na ito upang makita nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at upang magamit sila ng Diyos para sa kaligtasan naman ng mga mahal nila sa buhay. We also pray para po sa aming paparating na third batch ng summer retreat. Naniniwala po kami, Panginoon, malapit na ang inyong muling pagdating. Kaya kumilos po kayo sa puso at isip ng mga kapatiran na imbitahan po nila ang mga mahal nila sa buhay para sa batch 3 ng summer retreat at umaasa po kami, hihipuin niyo po ang kanilang puso upang paunlakan po nila ang imbitasyon, makarinig sila ng salita ng Diyos na magdadala sa kanila sa pagsisisi hanggang sa matanggap po nila ang kaligtasan. Dalangin din namin, Panginoon, mamayang gabi hahayo ang mga kapatiran sa Negros Occidental, sapagkat bukas magsisimula ang isang mission para po sa Bible Seminar sa 3 lugar, sa Murcia, Pontevedra, maging sa Ginpaanan. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang kumilos, ihanda niyo po yung mga taong naroroon at nawa hanggang Friday ay matanggap po nila ang buhay na walang hanggan. Sa mga sandaling ito, narito po ang inyong mga minamahal na mga anak. Gusto po nilang marinig ang matatamis na salita ng Panginoong Hesus upang patuloy na maaliw ang kanilang puso. Nawa maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagkalooban niyo po kami ng desire na isabuhay ito upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa aming buhay Kristiyano. Dalangin ko po ang mga pagpapalang espiritual, pisikal at material sa lahat ng mga pamilya ng Kristiyanong naririto ngayon at nawa, Panginoon, makapagpatuloy lamang sila sa paglilingkod at pagpupuri sa inyo. Ama, ilagay niyo rin po sa aking mahinang bibig, maipangaral ko lamang sa inyong mga minamahal na anak, ang mga salita ng Diyos na alinsunod sa inyong banal na kalooban. Mula po sa simula hanggang sa matapos, lubos po kaming aasa sa teaching ng Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin sa Lumang Tipan, Book of Kings. Unang mga hari, 1 Kings chapter 10 from verse 1 to verse 9. Unang hari, the first book of Kings, chapter 10, simula po verse 1 hanggang verse 9. Babasahin ko po from verse 1 hanggang verse 9. Unang hari, chapter 10, sisimulan ko po sa verse 1. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Verse 1, nang mabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya ng mahihirap na tanong. Siya'y pumunta sa Jerusalem na may napakaraming alalay. May mga kamelyo na may pasang mga pabango at napakaraming ginto at mamahaling bato. At nang siya'y dumating kay Solomon, ay kanyang sinabi sa kanya ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong, walang bagay na lihim sa hari na hindi niya ipinaliwanag sa kanya. Nang makita ng reyna ng Seba ang lahat ng karunungan ni Solomon at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ang paglilingkod ng kanyang mga tagapangasiwa, ang kanilang mga pananamit, ang kanyang mga tagahawak ng saro, ang kanyang mga handog na sinusunog, na kanyang inialay sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa.
Verse 6, at sinabi niya sa hari, totoo ang balita na aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga kalagayan at karunungan. Gayun may hindi ko pinaniwalaan ang mga balita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata, wala pang kalahati ang nasabi sa akin. Ang iyong karunungan at kasaganaan ay higit kaysa ulat na aking narinig. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito, na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo at naglagay sa iyo sa trono ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman, ginawa kanyang hari upang maglapat ng katarungan at katwiran. Balikan natin ang verse 8 at verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay uli. Verse 8 at verse 9. 3, 2, 1. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito, na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo at naglagay sa iyo sa trono ng Israel, sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Ginawa kanyang hari upang maglapat ng katarungan at katwiran. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na po natin ang first and second batch ng ating summer retreat at papunta na po tayo sa third batch ng ating summer retreat, which will be held on May 1 to 3. Umaasa po ako na isasama po ninyo ito sa inyong panalangin at umaasa po ako na mag-i-invite uli kayo ng maraming mga newcomers upang makarating po sila sa kaligtasan. At dahil marami pong naligtas sa batch 1 and batch 2 ng summer retreat, kay pagpapatuloy ko po ang mensahe sa inyo tungkol po sa abiding in the Lord, sa patuloy na pananatili sa Panginoon, patuloy na pananatili sa ating iglesia. Kaya ang sermon title po natin ngayong umaga, Abide in Me, the Secret of a Blessed Life. Yung pananatili sa Panginoon, sa church, ay isang sekreto upang magkaroon tayo ng pinagpalang buhay Kristyano. Dito po sa ating main scripture, sa 1 Kings chapter 10, ito po ay patungkol sa pagdalaw ni Queen of Sheba kay Haring Solomon. Kaya ito po ay nangyari somewhere around 970 to 930 BC habang si Haring Solomon ang hari ng Israel. Dumalaw po itong Queen of Sheba kay Haring Solomon dahil narinig po niya ang katanyagan ni Haring Solomon. Narinig niya ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa puso ni Haring Solomon at gusto niya pong magkaroon ng personal experience. Gusto niyang mapatunayan niya ito mismo sa kanyang sarili. And that's why she traveled around 1,500 kilometers. Sa kanilang panahon po noon, ito ay aabutin ng 2 hanggang 3 buwan na paglalakbay, one way lamang po yon. Kaya balikan, ito po ay gugugol ng 4 to 6 months. Pagkatapos po niyang nakadaupang palad si Haring Solomon, pagkatapos niyang makita ang templo sa Jerusalem, pagkatapos niyang makita ang pagkakaayos ng mga tauhan ni Haring Solomon, ganito ang naging conclusion na sinasabi sa Biblia. Balikan natin unang hari, chapter 10, verse 4 to 5. This time, kayo po ang babasa, verse 4 at verse 5. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Nang makita, ay nawalan na siya ng diwa. Alam niyo po, nung nakita ng reyna ng Sheba ang lahat-lahat, noong na-experience niya, yun pong karunungan ni Haring Solomon, pagkatapos niyang makita yung templo, yung narinig ang wisdom ni Haring Solomon, dito po, sinabi, nawalan siya ng diwa. In other translation, ito po ay na-amaze po siya. Ang parehong kwento ay nasa 2 Chronicles chapter 9 verse 4. Ang pagkakasabi doon, halos hindi na raw siya makahinga sa sobrang pagkamangha. Naranasan niyo na po yung namangha ka? Kaya hindi siya makapaniwala. She was greatly amazed nung nakita niya ang lahat.
Pag-isipan po natin ang bagay na ito. Ang Queen of Sheba, it was just a one-time experience. Isang beses lang niya pong na-experience, pero sa experience niyang yon na nakadaupang palad si Haring Solomon, nakapunta siya sa templo ng Israel, sa Jerusalem, nakita niya ang mga lingkod ni Haring Solomon, sobrang na-bless po siya. Sobrang na-amaze po siya. Kaya sabi niya, kung ako, isang beses ko lang naranasan ito, amaze na amaze ako, how much more ang mga kasama mo dito sa templo. Napaka pinagpala nila, na araw-araw kanilang nakakasama, Haring Solomon. Kaya ito po ang nabanggit ng Reyna ng Sheba sa mga lingkod ni Haring Solomon. Tingnan natin, 1 Kings chapter 10, verse 8. Verse 8. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito, na patuloy na nakatayo sa harapan mo, at nakakarinig ng iyong karunungan. Kaya sabi niya, napakamapalad niyong lahat na patuloy na nakakatayo at nakikita si Haring Solomon at nakakarinig ng kanyang wisdom. Dito po, si Haring Solomon ay larawan ng Panginoong Hesukristo. Ang Reyna ng Sheba ay larawan po ng isang taong naghahanap ng katotohanan. Siya ay humingi, kaya siya ay tumanggap. Siya po ay naghanap, kaya siya po ay nakatagpo. Siya po ay tumuktok, kaya siya po ay pinagbuksan. At ang mga lingkod, mga tagapangangasiwa ni Haring Solomon na naglilingkod sa kanya ay larawan po nating mga anak ng Diyos. Mga brothers and sisters, mga born-again Christians. Ang mga lingkod, mga tagapangasiwa, napakapalad daw nila sapagkat araw-araw nilang nakakasama si Haring Solomon. Much in the same way, brothers and sisters, napakapalad po ninyo kung kayo po ay patuloy na mananatili sa iglesia ng Diyos. Sapagkat gaya ng sinabi ng choir kanina, yung patnubay ng Diyos mapapasa inyo hanggang wakas. Kaya napakahalaga ng pananatili sa church. Kaya sabi ng Panginoon, abide in me. Manatili kayo sa akin. Kaya sa sermon na ito, I hope ma-realize nyo kung gaano kapalad ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko po yung mga blessings na natatanggap ng isang Kristiyanong nag-a-abide, nananatili sa church, nananatili sa Panginoon. Isa-isahin po natin. Balikan natin ang 1 Kings chapter 10, verse 1. Babasahin ko po. Nang mabalitaan ng Reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya ng mahihirap na tanong. Ano po ang lesson dito? Bakit na-amaze ang Reyna ng Sheba? Bakit mapalad yung mga lingkod ni Solomon? Ito po yung unang blessing. Mismong si Solomon ang source ng blessing na iyon. Gaya ng sinabi ko, si Solomon ay anino ng Panginoong Hesukristo. Bakit tayo nabibless? Kung tayo po ay nananatili sa church, it's just because of our Lord Jesus Christ. Yung katotohanan na kasama natin ang Panginoon ay isang napakalaking pagpapala. May problema man, ang comfort, may kasama ako. At ang kasama kong ito, ang may likha ng sanlibutan, makapangyarihan, at puspos ng pag-ibig at kaawaan. Kaya nga na-bless sila simply because of King Solomon. We are so blessed, my dear brothers and sisters, simply because kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin, i-bookmark natin ang 1 Kings. Let's go to the New Testament. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 from verse 42. Matthew chapter 12, verse 42. Matthew chapter 12, verse 42. Babasahin ko rin po. Ang Reyna ng Timog ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sino raw po yung dapat nating masdan na mas higit na dakila kay Solomon? Ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, kasama natin sa church. Gaya po ng mga servants ni Haring Solomon, mga lingkod at tagapangasiwa, at gaya ng Reyna ng Sheba,
Naging mapalad po sila simply nakausap nila, nakasama po nila si Haring Solomon. At sa church, mapalad din po tayo simply because kapag nag-abide ka, kasama natin ang Panginoong Jesus at siya ang mag-provide ng kinakailangan natin para mag-mature tayo, mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Dito po sa Bible, si Jesus Christ ang tinatawag na head of the church. Siya yung ulo at siya ang magpupuspos ng kapuspusan sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya kung nasa church po kayo, natural niyong matatanggap lahat ng pagpapala ng Diyos. Ganito kahalaga ang pag-a-abide sa church. Isipin natin yung alibugang anak sa Luke chapter 15. Di niya mahintay yung kamatayan ng mayaman niyang tatay. Sabi niya, "Tayang tagal mong mamatay, ibigay mo na sa akin yung aking mana." Okay, binigay sa kanya yung mana. Malaking halaga ng pera. Nagpakalayo po siya. Ginastos niya sa maluho, maksayang pamumuhay. Maybe nag-inom siya, nambabae siya, nagsugal siya. Naubos ang lahat. Kaya naging sumpa yung buhay niya. To the point, yung pagkain ng baboy dun sa piggery, gusto niya nang kainin dahil wala na siyang makain. And at such time, sabi ng Biblia, natauhan siya. Kaya bumalik siya. Nag-decide siya, nag-repent, bumalik sa Diyos. Bumalik sa kanyang ama. And then, malayo pa lang, nakita siya ng ama niya, awang-awa sa kanya. Bagaman amoy baboy siya, mabaho, niyakap siya, hinalik-halikan, at sabi ng tatay niya, "Magdiwang tayo, sapagkat ang anak kong ito'y patay na, subalit na buhay. Ang anak kong ito'y nawala, subalit natagpuan." And I'm sure, yun pong alibugang anak, hindi na siya umalis sa piling ng kanyang tatay. Dire-diretso na po ang pagpapala at pinrovide ng kanyang tatay ang lahat ng kailangan niya. Ganon din po sa atin. Kung mag-a-abide po tayo sa church, the head of the church will supply all the necessary things na kailangan nyo upang maging mapagpala ang inyong buhay Kristyano. Tingnan natin Efeso chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 22 to verse 23. Efeso chapter 1, verse 22 hanggang verse 23. I will read. "At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat." Grabe po, pumupuspos, puspos, sagana. Siya, si Jesus Christ ang head, isusupply niya sa kanyang body. Tayo po yun, yung church, ang kapuspusan. Hindi tayo magkukulang kung mag-a-abide tayo sa church. Ipuprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan lang po nating gawin, ang kanyang request, abide in me. Stay connected sa akin. Dapat nakakabit kayo sa akin sa church upang tuloy-tuloy matanggap nyo ang kapuspusan ni Kristo. Mahalaga yung nakakonect. Mahalaga. Alam nyo po, ang bawat bagay o bawat tao na mai-connect kay Jesus Christ ay nagiging mahalaga. Nagkakaroon siya ng significance sa mundong ito. Number 1 is the cross. During the Roman Empire, ang krus po, ito po ay simbolo ng sumpa. Why? Ang krus noon, dito ipinapako, dito tinutorture at pinapatay ang mga kriminal. Kaya noon po, kapag nakakita po sila ng krus, sumpa ang ibig sabihin. Kapag mayroon pong nakapako sa krus, may ginawa itong karumal-dumal na kasalanan. However, 2,000 years ago, there was a man na ipinako po dito, and it changed everything. Sino po yung ipinako? Our Lord Jesus Christ. Nung ang Panginoon ay naikabit, naipako sa krus na ito at nagdanak ng dugo para sa katubusan ng lahat nating mga kasalanan, this cross na naging sumpa, inako niya ang sumpa, naging blessing na po ang cross na ito. And in our time, kapag naintindihan mo ang krus sa iyong puso, sa krus na ito, binayaran ng Panginoon ang lahat nating mga kasalanan, nabibless po kayo. Tama? Ano po ba ang tunay na blessing? Mapapalad ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapapalad ang mga taong hindi na ibinibilang sa kanila ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan. Kapag namatay ang isang taong naligtas na, saan siya pupunta? Langit. Kaya mapalad tayo. Look,
Nung naikabit, naipako si Jesus Christ sa krus na ito, ang sumpa ay naging pagpapala. How much more? Kung tayo ay patuloy na nakakonect kay Jesus Christ, nagiging mahalaga tayo sa mundong ito. Tingnan po natin Galatia. Galatia chapter 3, verse 13. Galatia chapter 3, verse 13. Chapter 3, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Ang punong kahoy, ito po yung trosong ito, yung kahoy na ito na pinagbibitayan nila, pinapatay ang mga kriminal. Ang Panginoong Hesus ay hindi po kriminal, pero siya po ay tunay na Diyos. Pero dinala niya po yung sumpa, kaya tayo po ay nagkaroon ng pagpapala. Kaya nung naidikit, naipako ang Panginoong Hesus doon sa krus na yon, nag-iba na po ang paningin ng mga tao sa krus na yon. Minsan na sumpa, ngayon, isa ng pagpapala. Tayo rin. Tayo po ay anak ng demonyo noon nung hindi tayo ligtas. Subalit nung na-connect natin ang krus sa ating puso, ang Panginoong Hesus, naging anak na po tayo ng Diyos. Ano pa? Yun pong sabsaban. 2,000 years ago, walang halaga yung sabsaban, ginagamit lang po nila bilang lalagyan ng mga pagkain ng mga hayop. Lalagyan ng dayami. Pero 2,000 years ago, may inihiga doon na isang sanggol. Sino po yung sanggol na yon? Ang tagapagligtas ng sanlibutan. Pinangalanan ng sanggol na iyon na Jesus, sapagkat ang ibig sabihin ni Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Tingnan po natin Lucas chapter 2. Luke chapter 2, verse 7. Kahit ordinaryong kahon, sabsaban na lalagyan lamang ng dayami, nag-iba po ang lahat nung inihiga doon ang Panginoong Hesus. Luke chapter 2 verse 7. Sabay-sabay din po nating basahin. 3, 2, 1. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Nag-iba na. Yung ordinaryong kahon na yon, dahil naihiga ang Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng tunay na halaga sa mundong ito. At ito ay nagiging kwento tuwing Christmas season. Naalala ito ng mga tao, yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Although December 25 ay hindi po ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang mahalaga, na isilang po siya sa isang sabsaban. Look at Apostle Paul. He was a persecutor of the church. Pero na-connect niya ang kanyang sarili kay Jesus Christ, naligtas siya, kaya naging dakilang apostol. Kaya ganito, napakahalaga kung nakakabit tayo sa Diyos. Kung nag-aabide tayo sa ating Panginoong Jesus. And lastly, look at this Bible. Kung hindi ito patungkol kay Jesus Christ, this is nothing. Kaya nga sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Dahil ang Bibliang ito ay nagpapatutuo tungkol kay Jesus Christ, kaya napakahalaga nito sa atin. Kaya pwede niya itong ibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Simply because ang Biblia ay konektado sa Panginoong Jesus. Kaya my dear brothers and sisters, imagine, sa mga baguhan, kung hindi kayo magpapatuloy, kung hindi kayo patuloy nakakabit kay Jesus Christ, bagaman ligtas na kayo, parang wala ng kabuluhan ang inyong buhay. Because our worth depends on how we abide on our Lord. Dahil kasama natin ang Panginoong Hesus, nagiging mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga ang pag-a-abide sa church. Isa pa, tingnan natin John chapter 15. Kapag ligtas na po tayo, ito po ang unang iniuutos ng Diyos sa atin. Alam niya ang kahalagahan ng pag-aabide. John chapter 15, verse 5. Last time,
Sa abide in me, sermon number 1, binanggit ko na po ito. Balikan lang po natin. John 15 verse 5. Sabay-sabay din po nating basahin. 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yes po. Kaya nga all you have to do is to be connected. Kailangan tayong nakakabit kay Jesus Christ para natural magamit tayo ng Diyos at may magawa tayo sa ating buhay Kristiyano. Ang isang sanga, once naputol sa puno, siya po ay manlalanta, hindi na po magbubunga. Wala na po yung halaga. My dear brothers and sisters, ano po ang maipapayo ko, lalo na sa mga baguhan at kahit sa mga datihan, anumang mangyari, never ever leave this church. Mag-abide lamang po kayo sapagkat doon kayo pupuspusin, ipuprovide ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Kaya nga dun sa kanta, ang pamilya ng Diyos ay munting langit. Kapag nasa church po tayo, nararamdaman natin parang nasa langit na po tayo. Tignan mo lang ang katabi mo, oo nga, mukhang anghel. Di ba? Parang nasa langit na po tayo. Kaya nga, mag-abide lang po tayo. We are blessed in the church simply because of our Lord Jesus Christ. Take out Solomon. Dito sa kwento, sa 1 Kings chapter 10, walang kwenta ang kwentong ito. Take out Jesus Christ sa atin, wala nang kwenta ang ating buhay. Kaya mapalad po tayo dahil sa church, kasama na natin ang Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, God is with us. Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Pangalawa, balikan natin ang 1 Kings chapter 10. Unang Hari, chapter 10, verse 3. Babasahin ko po muli. Lagyan niyo po ng tanda para mabilis. Sinagot ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya ipinaliwanag sa kanya. This time, verse 8. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Ano po yung pangalawa? Bakit mapalad tayo kapag nag-a-abide tayo? When you abide in the church, you will hear continuously ang salita ng Diyos. Napakahalaga nito. Ang paglago ng Christian life, ang pinakamahalaga, words of God. Kasi sabi ng kanta, nais kong laging marinig ang salita ng buhay. Yes. Ang mga tauhan ni Haring Solomon, araw-araw nilang naririnig ang wisdom ni Haring Solomon. Kayo rin po. Kapag kayo po ay laging nakakarinig ng salita ng Diyos sa tunay na church, mapapasa inyo ang karunungan kung paano tayo mabubuhay ng may wisdom sa ating buhay. Kapag hindi kayo nag-abide sa church, hindi nyo ma-appreciate yung wisdom ng buhay. Pero pag nasa church kayo, mapapaalalahanan kayo na dapat kayong mabuhay na may karunungan. Colossians chapter 2. Tingnan po natin para maintindihan nyo yung point ko. Colossians chapter 2, verse 2 and 3. Colossians chapter 2, verse 2 hanggang 3. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Magkakaroon tayo ng tunay na wisdom. Bakit? Si Solomon, nagkaroon siya ng wisdom sa bagong tipan. Ang wisdom ay ang mismong Panginoong Jesus. At pag nag-a-abide po kayo sa church, magiging wais tayo sa buhay. Magkakaroon tayo ng karunungan. Bigyan ko halimbawa. Tignan niyo po. Dahil nag-a-abide kayo sa church, alam niyo ang kaligtasan. Tama? Sa labas, hindi nila alam ang kaligtasan. Kapag sinabi mong, gusto po naming maligtas kayo, ano yun? Dahil nasa church kayo, napapaalalahanan kayo na magra-rupture, may paparating na nuclear war. Hindi ito alam ng iba. Dahil alam nyo ito, nakakapaghanda kayo. Yung iba, wala silang alam. Tama? Dahil nasa church tayo, napapaalalahanan tayo ng langit. May impyerno. Kaya nga,
We spend our life para sa mga makalangit na bagay. Ang mga hindi ligtas sa labas, hindi nila ito alam. Napakapalad po natin. Last Sunday, pumunta po ako sa isang cell group. Nagturo po ako. Pagkatapos ng cell group fellowship o yung training, lumabas na po kami. May nagkataon piyesta ata nila. Nakita ko po yung kahangalan ng sanlibutan. May tumutugtog, gumagano sila. Ganun lang sila. Yun ang kasiyahan nila. Kinaibulong ko sa brother, tignan mo kung gaano tayo kapalad. Sila, tignan mo, walang pag-asa. Masaya sila sa isang tugtog. Yun na yung source ng happiness nila. Pero tayo may tunay na kaligtasan. Buti na lang at ligtas tayo. Kung hindi tayo ligtas, ako rin po. Kung hindi ako ligtas, hindi ko alam kung anong ginagawa ko ngayon. Pero dahil naligtas tayo, nasa church tayo, meron tayong wisdom kung paano tayo mabubuhay. Tama? May dalawang taong hangal dito sa Biblia. Ano ang kasalungat ng karunungan? Kahangalan. Sa Biblia may dalawang taong hangal. Awit 14 verse 1, ito yung unang hangal. Sinasabi ng hangal, walang Diyos. Bagaman kitang-kita ang ebidensya na may Diyos, hangal siya, pinagpipilitan niya, wala daw Diyos. Pangalawang hangal, Luke 12:20-21. Hangal, sa gabing ito kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Gayon nga ang nagtitipon ng kanyang kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Sino po yung pangalawang hangal? Siya po na nabubuhay lang sa lupa as if ito na yung tunay na mundo. At hindi niya alam na may langit at may impyerno. Wala siyang preparation. Kaya ang mga tao sa sanlibutan, ano lang po yung isip nila? Maging okay ang health, makatapos ang mga anak ko, makagraduate sila, magkaroon kami ng magandang buhay. Paano po? Pag namatay kayo, wala na silang idea. May awa naman ng Diyos, siguro, delikado. Siguro, langit naman. Pero tayo, we know, sa langit tayo pupunta. Tama mali? Sino po dito hindi pa sure kung saan siya pupunta pag namatay? Ay, salamat sa Diyos. Buti walang nagtaas ng kamay. Delikado ka. Ako, I am very sure 100% sa langit po ako mapupunta simply because of my Lord and Savior, Jesus Christ. Tinubos na po niya lahat ng aking mga kasalanan. Sa mata ng Diyos, malinis na ako, kaya kapag namatay ako, may langit na mapapasa akin. Kaya nga, kung nasa church tayo, nagkakaroon po tayo ng tunay na wisdom. At habang nasa church kayo, unti-unti, yung influence ng sanlibutan nawawala na. At ang influence ng Diyos, unti-unting napapasa iyo. At kung yung influence ng Diyos, yung pagkatao ng Diyos ay naitatanim sa iyo, ang isip mo ngayon, hindi na maibabaling sa makalupa, kundi para sa mga bagay na makalangit. Think about this. Kung ang isip natin about heaven, wow, sobrang ganda. Kaya kung iniisip natin, yun ang gagawin natin. Because we are what we think. Ano ngayon ang iniisip nyo? Mahalaga, magkaroon tayo ng isip na makalangit. Colossians chapter 3. Matatamo nyo po ito kung nasa church po kayo. Colossians chapter 3, verse 1 and verse 2. Colossians chapter 3, verse 1 and verse 2. This time kayo po ang babasa. Sabay-sabay at dahan-dahan po. Colossians chapter 3, verse 1 and verse 2. 3, 2, 1. Kung kayo nga'y Yes. Kaya pag nasa church kayo, unti-unting nawawala ang impluensya ng mga bagay na makalupa at unti-unting nabubuo sa inyo ang pagkatao ni Kristo, kaya unti-unting ang isip nyo papunta na sa langit. Kaya nga excited na tayo sa pagdating ng Panginoong Jesus. At ang mga taong ang isip at puso nakatuon na sa langit, they invest their life, their time, their money, their effort for the works of God na makalangit. Tama? Kung hindi ako ligtas, i-invest ko ang buhay ko sa mga walang kwentang bagay sa sanlibutan. Subalit dahil ligtas ako, ini-invest ko kahit ang buhay ko para sa mga gawaing makalangit. Para mas madali niyong maintindihan, narito po may mga brothers and sisters tayo, nasasama sa akin mamayang gabi, hahayo po kami, pupunta po kami sa Negros Occidental. 3 lugar. Magla-live Bible seminar po kami sa Morsha, and then 2 recorded, doon po sa Pontevedra at Ginpanaan.
Ang pangalan ng municipality ay Magalyon. Pero dating pangalan nun, Moises Padilla. Nag-research po ako. Pupunta po kami doon. At our brothers and sisters, nag-ipon po sila, pang-book nila ng ticket. Yung kanilang ticket, pwede nilang ibili ng sapatos yun, mga bagay na makalupa. Pwede nilang pampaayos ng kilay nila. Pwede nilang pampaayos ng mukha nila, ng ngipin nila. But they do not care na dun sa mga bagay na makalupa. Nag-invest sila, pupunta sila dun kasi kasiyahan ng isang Kristiyano na gamitin ang kanyang buhay para sa Panginoon. Maari, hindi kayo makakasama. Pero dahil tayo po ay church, simple lang, if you can join, send us. Ito ang gawain ng church. Pupunta kami. Pero i-send nyo po kami. Tulungan nyo po kami. Magtulong-tulong tayo para ma-preach natin ang gospel sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. And within this year, pinagpipray ko na makapunta uli, mag-mission uli. Saan? Doon naman sa Zamboanga. And later on sa Tawi-Tawi, sa Basilan. Sinong sasama? Parang iba na yun, Pastor, Tawi-Tawi. This is my prayer, kahit sa Tawi-Tawi o Basilan, mapuntahan natin para maligtas po sila. Kaya sana mag-invest tayo. I will humbly ask, mga kapatiran mamaya, na sana tumulong po kayo sa simple offering para po may magamit doon po sa Negros Occidental para po sa aming mission. Mamayang gabi, hahayo na po kami. 13, total of 15. Dahil may iba't ibang area po, 3 areas. Kaya my dear brothers and sisters, we invest our time, money, and effort for the work of God. Bakit? Yun ang sign na nabubuo na sa iyo ang pagkatao ni Kristo. Galatia chapter 4. Tingnan natin. Galatia chapter 4 verse 19. Galatia chapter 4 verse 19. Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. If you abide in the church, mabubuo si Kristo sa inyo. Think about this kung gaano tayo pinagpala ng Diyos. Mabubuo ang Panginoon sa atin. Tingnan niyo po, isipin niyo, nasa templo po sila. Nakita po ni Reyna Sheba si Solomon at yung mga lingkod. The temple, ito po ay larawan ng church. Larawan natin. Kapag nabuo si Kristo sa atin, kapag na-meet natin ang ibang tao, they see Jesus Christ in us. Kausapin mo yung sarili mo. Paano ka nakikita ng mga kapitbahay mo? Ngayon, maring ngayon dahil ma-impluwensya pa ang sanlibutan sa'yo, di pa nila nakikita si Kristo. Pero ito yung secret. Magpatuloy lang po kayo sa church. Hanggang 5 years, 10 years, hanggang mag-rapture. Kapag tumagal kayo sa church, kapag nakikita nila kayo, nakikita nila ang Diyos. Kayo ang nagiging paraan para makita at ma-meet nila ang Diyos. Kaya the Queen of Sheba was really amazed. Ganon din po sa atin. Mag-church lang po kayo lagi, mag-abide kayo sa Manila Central Church, at ang katangian, si Kristo ay mabubuo sa inyo. Yes po. Ayaw nyo ba yun? Pag may nagsabi, sir, mukha mo si Philip Salvador. Wow. Kamukha mo si Lee Min-ho. Parang gustong-gusto mo, di ba? Wow, how much more na nakikita ko ang katauhan ng Diyos sa iyo. Napakabuti mo. Nangyayari yon habang nag-a-abide po tayo. Kaya kung mag-a-abide kayo, ang isa pa, maririnig mo lagi ang words of God. At ang words of God ay salita ng biyaya ng Diyos, mapupuno ka ng biyaya at pagpapala sa iyong puso. Tingnan natin Gawa, chapter 20. Gawa, chapter 20. Gawa, chapter 20, verse 32. Gawa chapter 20, verse 32. Ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Salita ng kanyang biyaya. Anong mangyayari? Makapagpapalago sa iyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama
ng lahat ng mga ginawang banal. Ang salita ng Diyos, ito po yung pinakamabisang paraan para mag-grow ang inyong pananampalataya. Simply because the Word of God is the food for our spirit. Parang bata, simple lang. Ang bata, kapag may milk, lalago na yan, then solid food, and then lalaki na yan. Spiritually, mag-grow kayo kung patuloy nyo pong natatanggap ang salita ng biyaya ng Diyos. Tingnan nyo po, ganito yung proseso. Habang nasa church kayo, the more nyong maririnig ang salita ng Diyos, mapagbiyaya po ito. At kapag nare-realize nyo lagi, nare-remind kayo ng biyaya ng Diyos, you will become more humble. At kapag naging mas mapagpakumbaba ka, dun ka na mas magtitiwala sa Diyos. At kapag mas nagtitiwala ka na sa Diyos, doon na makakakilos ang Diyos sa iyong buhay. Ganyan ang kahalaga ng pakikinig ng salita na may biyaya ng Diyos. Ganito rin po ang nangyari kay Apostol Pablo. Tingnan natin 1 Corinthians. Unang Korinto, chapter 15, verse 9 to 10. Unang Korinto chapter 15, verse 9 to verse 10. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglilingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Nagpakumbaba na si Pablo simply because sa biyaya ng Diyos. Anong na-realize niya? Wala akong kakayahan o karapatang magmalaki. Sapagkat noon makasalanan ako, pinahirapan ko pa yung mga tunay na Kristyano. Subalit niligtas pa rin ako ng Diyos. Kapag nasa church tayo, patuloy niyong maririnig yung biyaya ng Diyos. Ano po yung biyaya? Unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat pero binigay pa rin sa'yo. Kaya nga, bagaman hindi tayo karapat-dapat maruruming mga makasalanan, minahal pa rin tayo ng Diyos. At kapag naririnig niyo lagi ito sa church, unti-unti magiging mapagpakumbaba kayo. And then kapag mapagpakumbaba, alam natin lahat, ang Diyos ay nananahan sa mga mapagpakumbaba. Nasa taas, nasa langit ang pagpapala ng Diyos, mahuhulog yon sa mga nasa baba. Sino po? Sa mga mapagpakumbaba. As you abide in the church, ito ang isang mahalagang bagay. Nabibless tayo kasi unti-unti tayong nagpapakumbaba. Unti-unti nating natututunan kung paano tayo magpasensya, magparaya. At kapag ganun, ang mga mapagpasensya, mapagmatiis, mapagpakumbaba, nananahan ng Diyos sa kanila, gagamitin sila ng Diyos. Isaiah chapter 15, para maintindihan nyo ang aking point. Isaiah 15, 57, verse 15. Isaiah chapter 57, verse 15. Babasahin ko po. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Kaya nga, unti-unti, as we appreciate, as we learn more about the love, the grace, and the mercy of God, unti-unti tayong nagpapakumbaba. Ano po yung marirealize mo? Hindi ako karapat-dapat, pero minahal ako ng Diyos. Pag nasa church tayo, tanong ko po, nakakagawa pa rin ng kasalanan o hindi pa? Nakakagawa pa rin. Pero ano po yung nare-remind sa atin? Bagaman nakagawa tayo ng Diyos, may awa nakakagawa tayo ng kasalanan, may awa pa rin ang Diyos. Pag nakagawa ka ng kasalanan, mahal ka ng Diyos, hindi. Mahal ka pa rin niya. Tinutuwid niya tayo, dinidisiplina niya tayo. Ito lahat ay pagmamahal ng Diyos. Pero minsan baka may magtaka, lalo na sa mga bago, Pastor, bakit? Yung iba matagal na sa church, pero parang hindi nababago. Ang pagbabago ay isang proseso. Minsan po kasi, may mga nag-a-abide sa church, ito po yon. Knowledge pa lang yung naririnig nila, nasa isip lang, at wala pa sa puso. Wala pang wisdom. Kapag knowledge lang, nakikinig sila, hindi pa nila naisa sa buhay.
It takes time po ito. Sometimes, yung mga sermon namin, it is just a knowledge para sa inyo. Pero mag-abide lang po kayo and later on, magiging wisdom, mapupunta sa puso nyo at maisa sa buhay po ninyo ito. Tingnan natin ang isang mahalagang talata. Job chapter 42. Job chapter 42 verse 5. Job chapter 42 verse 5. Narinig kita sa pakikinig ng tenga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Anong ibig sabihin? Iba yung narinig lang at iba yung masaksihan mo, ma-experience mo. Ang Reyna ng Sheba, naririnig niya lang yung wisdom ni Solomon sa ibang mga tao, kaya pumunta siya and then na personal experience po niya. There are times sa church, kapag nagsisimula ka, minsan knowledge pa lang. Mag-abide lang po kayo, and then later on, magiging wisdom ito. Ano po yun? Magagawa mo ng maisa buhay. Bigyan ko kayo ng very simple illustration na nangyayari kahit sa ang church. Minsan dahil mga immature pa sa pananampalataya, nagkakaroon sila ng away sa isa't isa. Although, ipangaral namin love one another. Pero dahil knowledge pa lang, narinig nila, pero di pa nila naisa sa buhay. Minsan tinitest sila ng Diyos, hinahayaan ng Diyos na magkaroon ng misunderstanding para maisabuhay nila yung kanilang natututunan. However, kapag baby pa yan, di pa niya kayang isabuhay. Kaya imbis na mahalin niya, yung nagkaroon ng misunderstanding sa kanya, bigla siyang nag-iiba. Away kung away. Bakit? Dahil immature pa. Bagaman matagal sa church, it's all about narinig lang. Pero sa church, nakita ko po ito. Habang tumatagal sila, yes, nagkaroon na ng wisdom. Anong nangyari? Nag-clash uli sila. Pero, yung pagka-clash na yun, pagkatapos, yung isa nakausap ko. Napatawad niya. Anong sabi niya? Nag-pray na ako sa aking puso. Pinatawad ko na. Doon ko nakita ang Diyos sa kanya. When she prayed, and when she loved the unlovable, dun ko nakita ang Diyos sa kanya. The measure of the church is not like this. Good morning, brothers and sisters. How are you? Mahal kita. It's not. The measure of the maturity and love in the church, when there are bad things in us, we simply accept them. We pray for them, and we love them. Kaya it's okay na magkaroon ng misunderstanding kasi dun nasusukat kung gaano na tayo ka-mature. Pag nag-abide po kayo sa church, of course, pag bago pa, may mga differences tayo. Pero ang mahalaga, yung salitang narinig natin ay dapat makita sa atin. When you reach this faith na kahit may mga problema, mahal mo pa rin sila, sinusuklian mo ng pagmamahal, yun po yung nakikita ang Diyos sa iyo. Simply because God is love. At kapag naisabuhay natin ng love, nakikita ng mga tao ang Diyos sa atin. Just like the temple. Yung templong yun ay shadow ng church, yun ang nagkukonek sa mga tao sa Diyos. At tayo rin. Nasa atin ang Holy Spirit, we are the temple of Christ. At dapat ma-meet ng mga tao si Jesus Christ. Paano? If we are full of love. Love po ang mahalaga sa church. Napakahalaga. Ang love, matiisin. Mapagbigay. Hindi mayayamutin. Tinatanggap ang lahat. Lahat ginagawa niya. Kaya pag naisa sa buhay na natin ang pag-ibig, yung narinig natin at naisabuhay, nakikita ng mga tao ang tunay na Diyos sa atin. Kaya sabi ni Job, narinig lang kita sa pakikinig sa tainga. Ngunit ngayon nakikita kita ng aking mga mata. Narinig ko lang yung pag-ibig sa church, pero ngayon dahil isinasabuhay nyo, nakikita ko na ang Diyos sa inyong buhay. Kaya ang measure ng maturity ng church at kung full of love, kahit may mga differences sa mga brothers and sisters, they can forgive. Pag sinampal sa kaliwa, binibigay yung kanan. Kapag binato ng bato, binabato na niya na nakalagay saan? Oh, wag naman. So, hindi pa niya kayang isabuhay. Garapon daw,
Sa harap ko pa? Hindi ho. Tinapay. Tayo yun. Hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal tayo ng Diyos. Kaya nga, sana po, dumating tayo sa faith na naisa sa buhay natin. At kapag naisa sa buhay natin, makikita ng mga unbeliever ang Diyos sa atin. Kaya nga, the knowledge became a wisdom. Yung nasa isip, dumating na sa puso. Mararanasan nyo ito kapag nag-church kayo lagi-lagi at nag-mature sa inyong pananampalataya. Yan po yung blessing na makukuha nyo kapag nag-a-abide kayo sa church. Sunod po, 1 Kings chapter 10. 1 Kings chapter 10 verse 4 to 5. Unang Hari chapter 10 verse 4 to 5. Nang makita ng reyna ng Seba ang lahat ng karunungan ni Solomon at ang bahay na kanyang itinayo at ang pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng kanyang mga lingkod, ang paglilingkod ng kanyang mga tagapangasiwa, ang kanilang mga pananamit, ang kanyang mga tagahawak ng saro, ang kanyang mga handog na sinusunog na kanyang inialay sa bahay ng Panginoon, ay nawalan siya ng diwa. Pangatlo, mahalaga po ito, when you abide in the church, you will have the chance to serve and sacrifice for the Lord. Gaya ng mga tagapangasiwa at naglilingkod kay Solomon, dahil kasama nila si Solomon, natural silang naglilingkod sa kanya. Alam nyo, kasiyahan ng isang taong ligtas ang paglingkuran ang Diyos. Tama? Ang isang kasiyahan natin, mapaglingkuran yung Diyos na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. And that's why as you abide in the church, habang tumatagal ka, magkakaroon ka ng desire na magkaroon ng sarili mong ministry. Others, they want to join the choir. We also have our deaf ministry. Nandun po sila. Hindi ako masyadong marunong. Ang mahalaga, mahal ko kayo. May deaf ministry. Ano ba? Yung cooking, nandun sila sa baba, nagluluto. Kanina, pumasok kayo, may mga marshals tayo. Kanya-kanyang paglilingkod. At kapag ginagawa nila yun, makikita mo ang kanilang ngiti. Kasi kasiyahan talaga ng ligtas na paglingkuran ng Diyos. Tingnan po natin sa Matthew 25. Matthew 25, verse 21. Mateo chapter 25, verse 21. Basahin po natin itong verse 21, sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti, at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya nga, pag naglilingkod tayo, may kagalakan daw. May kasiyahan. Let me explain. As you abide in the church, totoo po, magkakaroon kayo ng chance later on na maglingkod. Kung wala na kayo sa church, wala na kayong chance na paglingkuran ng Diyos. Maghihirap lang kayo sa labas. Pero pag nasa church tayo, bagaman mahirap ang paglilingkod, pero may kasiyahan. Bakit, Pastor, may kasiyahan? Ang ganda po ng sabi, pumasok ka sa kasiyahan ng iyong Panginoon. Kasi, pag tayo po ay kinuha na sa rapture, mayroon pong nakahandang gantimpala. Bakit papasok tayo sa kasiyahan ng Panginoon? Mai-enjoy po natin ang gantimpalang ibibigay niya sa atin. May reward ang lahat ng paglilingkod, kaya hindi po kayo lugi. Kung nasa church kayo, makakapaglingkod kayo. And later on, papalitan ito ng Diyos ng hindi nyo maisip na pagpapala, reward. Kaya ito pong reyna ng Sheba, nung nakita niya lahat, sabi po, she was amazed. Grabe yung pagkakasabi, nawalan daw siya ng diwa. Kapag tayo po ay humarap na sa Diyos, sa rapture, sa judgment seat of Christ, brothers and sisters, tandaan niyo po ito, you will also be amazed, just like the Queen of Sheba. Kasi makikita mo ang putong ng kaluwalhatian na inihanda ng Diyos. Paano ko po ito madidescribe? Nasa Biblia. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Subalit kagaya ng nasusulat,
ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang Queen of Sheba na-amaze. Tayo rin po, pagharap natin sa Diyos, ma-amaze tayo sa kagandahan niya. Ma-amaze tayo sa kagandahan ng langit. Beyond our comprehension, beyond human language. Para maintindihan nyo, balik tayo 2,000 years ago. 2,000 years ago, may idea sila sa flat screen na kagaya nito? Dalhin natin sa kanila, maggaganon siya, ma-amaze sila. Yung cellphone nyo, balik tayo, 2,000 years ago, ipakita nyo yung cellphone. Ganon siguro sila. Ma-amaze sila. Ganun po. Sa counseling, may nagtanong sa akin, Pastor, ano po itsura ng langit? Ano po yung naghihintay sa atin? Simple lang po. Para maipaliwanag ko sa iyo, mayroon akong mouse dito sa computer. Ibalik ko ito ng 1900s. Alam nila yung mouse? Ang mouse na alam nila, yung mouse. Pero itong mouse na hawak ko, di nila alam. Ganon din po dapat ang mentality nyo. Yung pinakamagandang bagay, makikita mo doon, ma-amaze ka. Sasabihin mo, nagbigay lang ako ng tubig sa isang brother, ito yung kapalit, Panginoon. Grabe pala, sayang. Nung nabubuhay ako, hindi ko ginawa ng marami. Yes po. Amazing yung ibibigay ng Diyos na reward sa atin. Kaya pag nasa church kayo, talaga pong makapaglilingkod kayo at makakakuha kayo ng maraming reward. Kaya kahit nahihirapan kayo sa paglilingkod, especially ang ating mga cell group leaders, mayroon pong bagay na inihanda ng Diyos na reward na hindi halos maaabot ng iyong pag-iisip. Kaya fighting lang. Yung ating pagdurusa, maliit lang kumpara sa napakagandang bagay na nakahanda sa atin. Roma chapter 8, para maintindihan nyo. Roma chapter 8, verse 18. Roma chapter 8, verse 18. Basahin po natin, Roma chapter 8, verse 18. Sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. See? Yung hirap natin ngayon sa paglilingkod, hindi yan maihambing sa kaluwalhatian, sa glory, sa reward na ibibigay sa atin ng Diyos. Parang ganito, parang ngayon nagbigay ka ng ₱1. Ang kapalit sa langit, $1 billion. Lugi ka? Hindi yun. Parang gano'n ang aking illustration. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob kapag nahihirapan kayo sa paglilingkod. Ang bawat patak ng pawis ay may karampatang reward. Tandaan nyo po yan. Mga senior, kahit mataas dito, grabe yung inyong pag-akyat dun sa hagdan. Kaya minsan, nakaabang ako dyan, kaya napapapray ako. Pero pinipilit nilang umakyat. May reward po ito. Sa bawat maliliit na bagay na ginagawa nyo sa bawat isa sa atin, may reward. At hindi mo yun makukuha, hindi mo magagawa kung wala ka sa church. Kaya meron kayong chance sa atin na makapaglingkod. At ito po sabi ng Panginoon, papalitan niya. Marcos, tignan po natin, Marcos chapter 10. Gospel of Mark, chapter 10. Verse 29 to 30. Gospel of Mark, chapter 10, verse 29 to verse 30. Sinabi ni Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid dahil sa akin, at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng isang ulit. Ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Yes po, makakatanggap ng 100 ulit. Ito pong preaching ni Jesus Christ na ito sa Mark chapter 10 verse 29 to 30, naalala ko ang verse na ito. Pag nababasa ko, naalala ko po si Jim Elliot. Kilala niyo po siya?
Si Jim Elliot ay isang American missionary na pumunta po sa isang tribo, indigenous tribe, doon po sa Ecuador. Anong ginawa sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na missionary? Pinagtataga at pinagpapatay po sila. Pero, dahil sa kanilang kamatayan, na-reach po ng gospel, ang area na yon doon po sa Ecuador. At nakarinig sila ng ebanghelyo, marami pong naligtas. Jim Elliot, around 28 years old pa lamang po siya nung namatay siya. Maganda yung future ahead of him, pero mas pumunta po siya sa Ecuador at doon po siya namatay kasama ng kanyang mga kasamang misyonaryo. Kasi yung pong tribong yun, pumapatay sila nang hindi nila katribo. Pero, willing silang ibigay ang kanilang buhay. At alam nyo, sa mahilig magbasa, yung popular quote na galing kay Jim Elliot. Sabi niya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Maraming beses na po itong naipangaral, pero naintindihan nyo ba? Pasimplehin ko. Hindi ka lugi kung ibibigay mo ang pansamantalang bagay para makuha mo ang mga bagay na walang hanggan. Pag nasa church kayo, di po kayo lugi. Lahat ng inyong paghihirap, papalitan ito ng Diyos. Yung pagdurusa, yung mga luha, pagharap natin sa Kanya, papahirin niya ang ating mga luha. Kasi sabi kanina sa Matthew 25, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya sa lahat ng may mga ministry, ito po yung comfort na maipapayo ko sa inyo. Kapag inutusan ka, pasok ka sa CR, maglinis ka, tandaan mo, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Kahit maraming bomba, may reward doon. Sa kitchen, sabi ng women's group, pumasok ka, magluto ka, mainit. Ang isip mo lang, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Bakit? Sa paggawa mo, may kagalakan ng Diyos. Bakit? Alam niya, may reward siyang maibibigay sa iyo. As a father, when I go out, ano po yung masaya sa akin? Kung may dala akong reward, may dala akong pasalubong, excited akong maibigay ito sa mga dadatnan ko sa bahay. Ang Diyos po, naganda na ng napakagandang gantimpala para sa akin. Bakit pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon? Alam niyo po bang mas excited ang Diyos na maibigay sa atin ng reward? Yes po. Apocalypse 22. Revelation chapter 22. Verse 12. Bago matapos ang pagsusulat ng Bible, pinasiguro ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya na mayroon pong kapalit ang lahat ng inyong pawis, pagod at hirap. Revelation 22, verse 12. Basahin din po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yes po. Nagagalak ang Diyos, excited din po siyang ibigay sa atin ang gantimpala. Kapag nasa church kayo, you will have the chance to serve and sacrifice for the Lord, and later on, bibigyan ka niya ng reward. Hindi ka po lugi. Sa term po nating mga Pinoy, baka lugi naman ako dyan ha. Never kang magiging lugi. Bakit? Matatanggap mo 100 times or higit pa sa ginawa mo pong paglilingkod. Kaya kung ako sa inyo, mag-abide lang po kayo. Sa mga baguhan, later on, tatagal kayo, huwag po kayong maging kampante lang na nakaupo dyan. Time will come, sumama kayo sa mga ministry. Pag may mga retreat, sumama kayo, maglingkod tayong lahat. Bakit? Excited na ang Diyos na ibigay sa iyo ang reward. Ganun kahalaga ang pananatili sa church. Kung hindi kayo mag-a-abide, di kayo mananatili, wala na kayong chance na maglingkod sa Diyos. And then, time will come, mamimit mo, yun pong isa, na naipako sa tagiliran ni Jesus Christ. Mamimit mo po siya. Si brother. Ito po yung wala nang nagawa sa Diyos kasi nasa krus na siya, doon na siya naligtas. Tama? Kaya wala siyang reward. Kakausapin ka niya ngayon. Ako, wala akong reward kasi after kong masave, langit ka agad ako namatay. Ikaw, ilang years kang nabuhay? Bakit wala kang reward? Kasi hindi ako nag-abide. O anong sasabihin ni brother? Halika, tayo na lang tagapalakpak. Doon ka sa langit, tagapalakpak ka lang. Brother A, ito yung iyong ginawa. Bibigyan siya ng reward. Ikaw. Brother B, ikaw. Walang reward. This is true.
Dito sa Biblia, mayroon pong pasang-awa lang. Yung ligtas lang. Yes, okay, langit na siya. Pero wala po siyang reward. Para magkaroon ng reward, abide in the church. This is for you. Minsan po, akala nyo, parang, gusto lang nila, marami hindi. Para yun sa inyo. Lahat ng sinasabi namin, makinig lang kayo, para ito sa inyo. Pag may fellowship, bakit namin ginagawa? Para ito sa inyo. Lahat para ito sa iyo. Ang Diyos sapat na. Sa Kanya lahat. Wala siyang mapapala sa atin. Bakit niya tayo inuutusang mag-abide? Kasi gusto niyang maibigay pa niya yung mga gusto niyang ibigay sa atin. Bakit? Kasiyahan ng Diyos na magbigay ng kaligtasan at gantimpala. Sapagkat Diyos siya. Siya yung source. Yun ang kanyang gusto. Kaya mag-abide lamang po kayo. Isa pa po, balikan natin ang 1 Kings chapter 10. Unang Hari, chapter 10, verse 8. Babasahin ko po muli. Mapapalad ang iyong mga tauhan, mapapalad ang iyong mga lingkod na ito na patuloy na nakatayo sa harapan mo at nakakarinig ng iyong karunungan. Ano ba po bakit yung pag-a-abide ay isang secret sa pagpapala ng Diyos? Because when you abide, you will have the chance to have fellowship with co-workers in Christ. Sino po sila? Bawat isa sa atin. Magkakaroon tayo ngayon ng fellowship. Dito mo marirealize sa church, yung sinasabing, I can't, but we can. Ang Christian life ay hindi po ipapamuhay mag-isa. Dapat kasama ang mga kapatiran. Kaya pag nasa church ka, may chance kang maka-fellowship sila at makasamang gumagawa kasama nila. Sino pa ang isang kahabag-habag? Yung nag-iisa. Walang kasama. Sa Genesis chapter 2, nakita ng Diyos mag-isa si Adan. Sabi ng Diyos, hindi maganda na siya ay nag-iisa. Kaya binigay niya si Eva. Nung nakita ni Adan si Eva, this is the bones of my bones and the flesh of my flesh. Magkasama sila sa Garden of Eden. Ganon din sa church, sama-sama tayo. Kapag nag-a-abide kayo, matuturuan kayo ng unity, obedience, sacrifice. Unti-unti ito, maipupunla sa inyong puso. Kaya matututo ka kung paano gumawa kasama ng mga brothers and sisters. At yan mismo ang ginawa ng mga unang Kristyano. Gawa chapter 2. Tingnan po natin. Book of Acts, chapter 2, verse 46. Book of Acts, chapter 2, verse 46. Babasahin ko po, Gawa, chapter 2, verse 46. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Mahalaga po yung fellowship. Pero gusto ko mong makita nyo, sabi dito, nagsasalo na may galak at tapat na puso. Fellowship is not just physical gathering. Tandaan nyo po ito. There are people who just attend physical gathering, pero yung puso nila, wala pa sa fellowship. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa inyo, na sa gathering na ito, magkaroon kayo ng galak at tapat na puso. Habang nag-a-abide kayo, ma-appreciate nyo yung mga taong nagsakripisyo para kayo maligtas. Nandyan sila para i-update ka lagi, i-text ka lagi, pinapamasahian ka, ginawa na nila lahat, and later on, magmamature ka, salamat sa iyong pagtsatsaga sa akin. If you are in the church, God will let you realize na kasama mo ang mga brothers and sisters. At may mga fellow workers of Christ na handang dumamay at tulungan ka. Pag nasa church, malalaman mo, may nagpipray pala sa iyo. May lalapit sa iyo, brother, pinagpipray kita. Ang sarap nun, di ba? Ay, akala ko walang nagpipray. Brother, mahal ka namin. Kapag nagtatamlay kayo, nagvivisit kami, sana maintindihan nyo, ganun ang love sa church. Saan nyo ba makukuha ang love talaga? Sa church, brothers and sisters. Wala yun sa labas. Ang tunay na pagmamahal, narito sa iglesia ng Diyos. Kaya ang pamilya ng Diyos ay munting langit. Nandito ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan mo ang gaya ni Priscilla at Aquila na willing nilang ipain ang kanang leeg para sa'yo. May mga kapatirang ganon. May mga kapatirang walang tigil ang kanilang luha at pagmamahal sa iyo. Yes po. Kaya nga, may salitang comfort. Tandaan, sa church po,
Hindi po yung building, tayo po ito, yung pagsasama-sama po natin. In this church, we have the Holy Spirit. And the Holy Spirit sa Greek ay parakletos. Comforter po siya. Kapag nasa church ka, you will continuously experience the comfort of our Lord. Anong ibig sabihin ng comfort? Came from the word together. Fort came from the word fortis, strength. Anong ibig sabihin? Pag sama-sama tayo, may comfort. Ang ibig sabihin po talaga ng comfort, strengthening by being together. We call this one fellowship. Lalakas ka kung kasama mo ang mga kapatiran. Pag nadapa ka, itatayo ka nila. Kung hirap na hirap ka, yayakapin ka nila. Kung wala ng pag-asa, pinagpipray kanila. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng comfort. Aliw. Parang bata na nilalagay ni mami, pag umiiyak siya sa gabi, tahan na anak ko. Yes po. Kayo nang bahala sa kanta. Di ko alam ang kinakanta nyo. Yes. Kaya may comfort. Kung sama-sama tayo, magko-comfort ka. At ito ang pinakamahalaga. Pag nasa church tayo, ang gawain ng church ay ipangaral ang ebanghelyo. Anong ibig sabihin? Kapag nag-abide kayo, time will come, mai-evangelize mo ang mga mahal mo sa buhay. Kasi ang gawain ng evangelism ay gawain nating lahat. Gawain ng church. Tignan natin Gawa, chapter 16. Maraming kapatiran dito, personal nilang naranasan ang verse na ito. Gawa, chapter 16, verse 31 and 32. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Ipinangaral nila Pablo kasama ang church. Naligtas ang mga kamag-anak niya. Ito'y patungkol sa Philippian jailer. Naligtas siya. And then, nanampalataya siya. Sunod, nanampalataya ang kanyang buong sambahayan. Naligtas sila. Ganon din po. Sa ngayon, ikaw pa lang ang naliligtas sa bahay ninyo. Mag-abide ka lang sa church and later on, ipagpipray natin sama-sama. Kaya nga tignan nyo po, mamayang gabi, hahayo kami. May mga kapatiran na ilang taon po nilang pinagpray ang mga mahal nila sa buhay. Matutupad na po ito this week. Dahil nag-abide sila, ngayon tutulungan sila ng church para humayo sa mga probinsya nila. At ganyan ang start ng lahat ng churches natin dito sa bansang Pilipinas. It started with one brother or sister, dahil naligtas sila, umuwi sa probinsya, pinangaral yung kaligtasan sa mga family nila, nung naligtas, doon nabuo ang church. Kaya marami na tayong churches sa bansang Pilipinas. Paano nangyari yon? Simply because they abided in the church. Nagpatuloy sila. Ito po, ang warning ko sa inyo. Kung hindi na kayo mag-a-abide sa Manila Central Church, isang bagay ang sigurado ako. Hindi ka na magagamit ng Diyos, di na masisave ang family mo. Ikaw ang kawawa. Ikaw ang haharap sa Diyos na kahiya-hiya. Kaya kung ako sa inyo, anumang mangyari, may mga differences tayo. Minsan sa sermon namin, kahit wala naman, nasasaktan kayo, pero yun ay pakikiusap ng Diyos. Minsan may narinig kayong hindi maganda, it's okay. Ang mahalaga mag-abide ka, ikaw ang talo kung ikaw ang umalis. Bakit ba kayo nandito? Dahil sa pastor? Dahil sa Diyos. Tama? Kaya sa church, ang Diyos ang tignan. Okay? Wag po ang pastor, wag po ang mga kapatiran. Just look at our Lord Jesus Christ. Kaya kung nasa church po kayo, makakasama nyo sa fellowship, may comfort sa church, and later on, maipapangaral mo ang gospel. Lastly, balikan natin. Unang Hari, chapter 10. Verse 8. Ngayon, kayo po ang bumasa. Kung nilagyan nyo ng tanda, nandyan na po kayo. 1 Kings chapter 10 verse 8, sabay-sabay, 3, 2, 1. Mapapalad. Kaya kung nagpapatuloy tayo sa church, nag-a-abide tayo, blessing ito. Bakit?
mas napapalapit ka ng napapalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. At dahil napapalapit ka ng napapalapit, talagang magagaya mo siya. Maitatanim na sa iyo ang pagkatao ng Panginoong Hesus, magbabago ka na po. Okay? Tandaan po ito, pag nasa church po kayo, lalo na yung mga bagong ligtas, ang church, ulitin ko, hindi building, tayo po ito, pagsasama-sama natin. Pagkaliligtas mo pa lang, 10% pa lang yung power ng Holy Spirit sa'yo. At yung flesh mo, 90% pa. Kaya nakakagawa ka pa ng mali, nahihirapan ka. Habang nag-a-abide ka, napapakain mo ng words of God ang Holy Spirit, later on magiging 20 na siya. 80 na lang yung flesh. Hanggang later on, naging 50-50, kaya kaya mo nang labanan yung dati mong sarili. And then pag nag-grow ka pa, 70%, 30%. Kaya kaya mo nang iwasan. Nagbago ka na. Ito yung sekreto. Mag-abide lang kayo hanggang sa lumalakas ang pagkilos ng Holy Spirit sa inyo, bumababa na yung flesh ninyo, kaya mo nang mabuhay, gaya ng buhay ng Panginoon. Kaya mag-abide lang po kayo. Kaya minsan, pag bagong ligtas po kayo, minsan, nagdududa. Common experience yan. Pastor, parang di ako ligtas. Bakit? May nagawa na naman akong kasalanan. Ligtas ka na. It's just that, natatalo ka pa rin ng laman mo. Kaya, anong sikreto dito? Pakainin mo yung Holy Spirit para mas lumakas. Sa isang labanan, kung sino ang mas malakas, siya yung mas mananalo. Tama? Kaya nahihirapan pa kayo ngayon kasi 90% pa ang flesh. Sa mga dati, tandaan nyo po ito. Pag nakita nyo naman po yung mga baguhan na gumagawa pa ng mali, huwag nyong i-judge. Simple lang yun, baby pa siya. Mahina pa siya. Okay? Kung may halimbawa, asawa mo, naligtas lang siya nung summer retreat. Sabay nakita mo, may ginawa na ng mali. Yan, sabi ko eh. Di ka talaga tunay eh. Hindi ho. Natalo pa siya kasi nga 90% pa yung flesh. Naiintindihan po ninyo? Kaya tulungan nyo siya na lumakas pa. Pag naging 70% na yung lakas ng Holy Spirit sa kanya, makikita mo na yan. Kayang-kaya niya nang iwasan ng mga bisyo, mga hindi magandang bagay. Naintindihan po ninyo? Mangyayari po yan kung nasa church po kayo. Kaya ito naunawaan ng isang mang-aawit. Last verse ko po. Awit 84 verse 10. Ganito kahalaga ang pag-a-abide sa church. Awit 84 verse 10. Awit 84 verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man, nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos, kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sabi niya yung isang araw sa church, higit pa sa 1,000 araw sa party sa bahay ng isang napakayamang tao. Isang araw. Kaya gusto niya kahit doon lang po siyang tagabukas ng pintuan sa gate, okay lang. Ang mahalaga, nasa bahay ako ng Panginoon. Yes po. Nung wala pang kasalanan, balikan ko ang Garden of Eden, may fellowship si Adan at Eva sa Panginoon. Think about the Garden of Eden, lahat pinoprovide ng Diyos. Kaya sabi ng kanta, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. Yes po. Habang nasa church kayo, sasabihin ng Diyos, akin ka, mahal kita. Ibibigay ko ang lahat-lahat. Kaya nga, kung nasa church tayo sa John 15:11, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. Kaya sa church, mayroon pong joy. Ang Garden of Eden, ang Eden ibig sabihin joy. Simply because may joy sa church because our head is our Lord Jesus. And then sa church, kasama mo yung others. Ito po yung mga brothers and sisters. Sila po yung brethren. At ang gagawin lang ng why, you, ano ang responsibilidad mo? Abide. If you abide, naturally, magkakaroon po tayo ng joy. Naintindihan? Joy to the word. Yes po. Nagagalak po ba kayo? Pag nasa church, may kagalakan. Kaya isa lang po,
For us to experience the joy, we have the Lord Jesus Christ, our brethren. You just need to abide in the church. Yun ang iiwan kong mensahe. You, why? You, mag-abide ka para makumpleto yung salitang joy. Sino po yung mga masasayang tao? Sila po na patuloy nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa church. Mga born-again Christians na tuloy na tinatamasa ang kasaganaan ng Panginoong Jesus. Kaya my dear brothers and sisters, kahit anumang mangyari, umulan, umaraw, magkasakit, maging malusog, anuman ang mangyari, never, ever leave the church. Wag na wag kayong aalis sa church. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama. Salamat sa kasaganaan ng salita ng Diyos at salamat sa salita ng Diyos na napakinggan po namin ngayon tungkol sa pagpapala ng pag-a-abide sa church. Nawa na unawaan ito ng mga kapatiran. Nawa na realize nila na napakahalaga ang pananatili sa church upang patuloy po naming matanggap ang inyong kapuspusan. Ito po yung mga biyaya, awa, paggabay at pagtuturo sa aming buhay Kristyano. Dalangin ko rin po, Panginoon, lahat ng pamilya, ng mga misyonaryo, kasama ang kanilang mga pamilya, mga local pastors na nawa, patuloy niyo po silang palakasin physically at spiritually at matama nawa nilang ma-guide ang inyong iglesia upang mas maraming tao ang maligtas. We also would like to pray patuloy, Panginoon, ang aming Batch 3 Summer Retreat, ang Negros Occidental Mission. Manguna po kayo, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso ng mga tao at umaasa po kaming marami ang maliligtas. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat dahil po sa salita ng Diyos na napakinggan po namin. Harinawa, maisabuhay po namin ito upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa Christian life ng bawat brothers and sisters. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat.